I'm so not sure if they're back sa noontime variety show were in. They used to be part of the hosting team. But right now, meron silang inadmit na kahindik-hindik na sila ay mga addictus benedictus sa pagsusugal. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita, Hi, this is Alex and Brasas. you are watching the difficult round of the Kitty Show. Ang tayo na talagang showbiz edition. Mare, nabasa ko ito sa iyong pitak. Pakikwento nga, ano ba talaga ang mga dahilan kung bakit sina MC Moa at si Lassie ay naging na-consume ng pagsusugal? Because of kasi they were grieving at that time. Grieving kasi. Parang ewan ko kung tamang pagkakaalala ko dun sa interview, kasi si MC namatayan. Okay. Tapos ano, parang ewan ko kung hindi niya kasi sinabi kung kasamahan din niya sa sa comedy club na, "Ay halika, sumama ka nga sa'kin para maaliw ka, ma-entertain ka." Magliwaliw Oo, tayo. para Okay. maalis yung mga kahit pansamantala lang Mm. So, they went to a casino. Casino. Naglaro siya. Mhm. Tapos napadalas. May question. Before yung napadalas, did MC ever admitted in the interview na nanalo ba siya? Sino ba kung minsan 'di ba normally nananalo tapos No, no. he never won? To his recollection, parang wala siyang sinabing gano'n. Ang naalala ko sinabi niya, nung sumama si Lassie ang nanalo pero maliit Maliit lang. lang. Oo, kasi si Lassie parang he felt left out. Kay Ay, Jumoy. oo, bakit lagi niyo akong iniwan niyo ako, chucha. Sabi niya, "Ay sama ako, wag na Lassie," sabi ni MC. Sabi niya "Baka maano ka lang," gano'n. Madulong. Oo. "Hindi, may kontrol ako," sabi niya gano'n. Ay naku, basta sugal walang kontrol, sabi ni MC. Eh di sumama pa rin siya, nanalo siya ng maliit lang, beginner's luck, chu-chu-chu. Tapos kinuwento ni MC na initially, his biggest loss was 50K. 50K. Ay, keri pa 'to, kaya pang mabawi ito, isang jackpot lang 'to, bawing-bawi ko na 'to. Naging 100K. Naging Hanggang sa nadagdagan na 200K. How was his Naging 300K. ang cumulative losses niya umabot ng magkano? Ay, Diyos ko, maloloka ka. 10M. Sayang. That is from 2011 to 2016. Kasi 2016, nag-ano na yung utak nila. Naliwanagan na. Narindi na kumbaga. Pero sinabi niya kay Tony Gonzaga na ang pinakamalaking loss niya in one evening of gambling, 800K. My gosh. Hindi nila minahal ang pera nila. Oo. Pumapasok sila sa comedy club, comedy bar, hindi pa alam comedy club ni Vice Ganda. Noon pa ito walang tulog. Tapos nagti-taping sila ng kung anumang show, wala din julog. Parang 30 minutes manujulog tapos taping na. Tapos uuwi ng bahay, maliligo, taping na. Ganun lagi yung system nila, ganun lagi yung naabuso nila yung katawan nila, nalustay pa yung pera. Yeah, ganon. So, ang opening ang eye opener kasi kay Paano sila nagising sa oo katotohanan? nga, si Si MC, sabi niya, he woke up one day, parang dala-dala niya yung yung bank account, yung passbook. 2,000 na lang yung laman. God. So ang naawa siya sa sarili niya, yung comedian na si Tonton, yung medyo chabilita na magaling kumanta. Sabi niya, "Ate, gusto mo ilibre kita, may fast food dito. Kasi wala ka ng pera, 'di ba?" Kasi pinakita nga niya Oo. Dun parang siya naawa sa sarili niya na, "Naku, hindi ako puwedeng ganito kasi pagtanda ko ganito ako, wala akong pera," sabi niyang gano'n. So yun ang turning point. Kay Lassie, anong turning point? Yun din. Ganun din, Oo, nung na nakita na rin yung passbook niya, paubos na laman. Hindi, ang kay Lassie naman, kasi maalahas siya palagi. Buy siya ng buy ng alahas. So lahat yun nasanla. Tapos hindi niya
hindi niya matubos. So, interest ng interest. Oo. So, nag-accumulate yung interest. Hanggang sa Hanggang sa narimata. oo, narimata na, hindi na niya nabawi. Eh, ang daming alahas nun. Oh, Oh. yun. Tapos, yun na tagdi nila na ano, talagang nobody wins. At least ang maganda, nabitawan nila yung bisyo. Yeah. That is 2016. Ano na ngayon? Oh, 2025. 2025. 9 years 9 ago. years ago. Oo. Ngayon si MC, ano, nagpapagawa na ng sarili mong bahay. At least nabawi nila yung Tapos mga si ano nila, ano, si Lassie. may bahay na si Si Lassie. Nakabalik na ba sila sa It's Showtime? Hindi pa. Hindi na sila makakabalik? That I don't know. Pero alam ko, nag-show si MC sa ano, sa Vice Comedy Club. It was announced sa ano sa isang ano, sa isang So parang Facebook. whatever was the tampuhan of Jose Marie and MC, planchado na, okey na sila? I think so, oo. Same with Lassie? Oo, siguro, oo. Can we expect them to be part of Vice Ganda's Actually, si MC lang naman ang ano may issue? may issue with So, Vice. can we expect them to be part of Vice's Christmas movie? May possibility, puwedeng hindi din? That I don't know and I am not certain about kasi, Diyos ko, kung babalik ka ng friendship siguro. Kung tatanawin ng friendship, 'di ba? Ano ang aral na dapat matutunan ng mga nakikinig sa'tin at nanonood sa'tin sa experience ni MC at ni Lassie? Mare? Ayun din yung sinabi nila, we're not telling you this because we want to brag. We want you to learn the lessons that we learned along the way. 'Di ba? And that is ano, para pahalagahan yung mga kinikita. Yung mga gano'n, 'di ba? Tsaka ano nga sila, they were brave enough to admit that. Kasi hindi pa adikto naman sila sa oo, sugal. hindi kasi unknown facet yun ng life nila na hindi alam ng publiko, Oo. 'di ba? And they were willingly Shared it. shared it to Tony Ang Gonzaga. maganda kasi do'n, nadala. Kasi maraming tao na nangangako na dala, pero after a while babalik at babalik at Oo, babalik. sila hindi. Yun ang pinakamaganda do'n, yung natuto sa pagkakamali. Oo. At talaga po naman, wala po talagang sugal. Yes, madali ang pera, madaling bumalik, pero mas malaki at mas mabilis ang nawawala. Marami na pong horror stories na nasirang pamilya, nabentang property, nabentang kotse, Nawala. nabentang Rolex at kung ano-ano pa, na nakasira ng pagkatao at pagkabuhay ng isang tao dahil diyan sa pagsusugal na yan. So I do not know, and it's a good thing to know that MC and Lassie are two people who learn from their mistakes. Oo, tsaka ano they were able to to crawl back dun sa ano nila, dun Sa sa quagmire that they were in. oo, 'di ba? Tsaka sila nakakatakot dun, 'di ba? Alam naman natin na, oo, malakas sila sa comedy bars, oo, may mga shows, pero talagang 'pag dumating ka dun sa point na adik ka na sa ganong klaseng bisyo. At tsaka it was a Tsaka 10 very million tas 10 million, at tsaka it was a very long period, 5 Oo. years. Oo, 5 'Di years. ba parang addictus binidictus Oo. ko sa ano. Sa pagsusugal. Oo, my God, 'Di ba? 'no? 2011 to Oh, that 2016. was just Five. hindi. Imagine mo the waste of nakakatakot. Mabuti nga hindi sila na-stroke, inatake sa puso dahil puyat ng puyat, 'di Oo. ba? So, at least, namulat kayo sa katotohanan. Yeah. And sa akin lang po, kami dito sa City Show, we do hope na 'wag nating gawing isapalala lang kung whatever money we have on some things na talagang wala namang kasiguraduhan. Yeah. Siguro if you want to invest your money, invest it sa property, not even stocks. Sabi nga nila, 'di Kasi 'di ba ba? ang stocks Sabi nga nagfa-fluctuate. nila, if you are mad at one person, turuan mo magsugal. Nakaganti ka na, charot. Sabi nila yun, That I don't know. Yaya, tell me, enlighten me, charot. Of course, hindi mo naman ginagawa dahil Diba? hindi ka naman mahilig magsugal. Oo, 'di ba And nakakaloka, no? And even if a time of your life, there was one icon na binibitbit kayo sa ganung mga lugar, hindi na naman kayo na-addict. I wish. 'Di ba? Oo, 'di ba? Nawala na nga yung ano. Oo, yung icon na yun. Oo. Na sad to say, nasugalan pa, 'di ba? Na tegs. Sa sugalan pa tinamaan ng lintek. Diyos ko, Diba? day. Anyhow, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love, na bago magpaalam, iniimbitahan po namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan niyo po kami sa aming Facebook pahina. Ang Reality Show po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo,
4:00 ng hapon. Sa muli, ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Uso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Kayo po ay nanonood ng Kasiti Show, ang taray na talakayan ng Showbiz Edition. Magandang Sabado po sa ating lahat.